Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na muli tayong magkakasama ngayong umagang ito. July na po mga kapatid, kumusta po tayo sa ating mga kanya-kanyang bahay? Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. And kung ano man po yung mga gumugulo sa ating isipan dahil mag-iisip kalahating taon na po tayo na-quarantine sa kanya-kanya nating mga bahay. And kung ano man po yung mga anxieties natin, mga gumugulo sa ating isipan, huwag natin kalimutan na ilapit lang natin ito kay God, kung saan siya yung magbibigay sa atin ng comfort, siya yung magbibigay sa atin ng assurance sa lahat ng bagay. Sabi nga sa Philippians 4, verses 6 to 7, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Bago po tayo magsimula sa ating panambahan, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you po sa araw na to na binigay niyo sa amin. Thank you, Father God, for giving us another month sa taong ito. Salamat, Father God, dahil ikaw ang kasama namin hanggang ngayon sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng provisions sa lahat ng aming pangangailangan, Father God. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos na nakila sa lahat. And you are our great God who provides. You are a great God who make things more easier for us kahit nasa gitna kami ng pandemic, Father God. Father God, this morning, nilalapit namin lahat ng aming concerns. Alam niyo po ang laman ng aming puso, alam niyo po ang laman ng aming isipan, even yung mga struggles and troubles namin, Father God, alam niyo po ito. Help us, Father, na mag-pray at ilapit lahat sa iyo ng lahat ng aming problema. Because we know na ikaw lamang, Father God, ang talagang makakatulong sa lahat ng aming pangangailangan, Father God. Father God, ngayong umaga, ganda mo ang aming sarili as we sing praises to your name, as we listen to your word. We pray, Father God, na help us to focus ourselves sa iyo lamang, wala lang iba. And kung ano man po yung gumugulo sa aming isipan, help us, Father God, na to admire ito and help us, Lord, to focus on you this morning, wala lang iba. And Father God, humingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa mga bagay na nagawa namin, na nasabi namin. We humbly ask for your forgiveness, Father God. And muli, Father God, this morning, help us to give our best, to lift your name on high and to glorify your name. We praise you, we glorify you, we lift your name on high. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa iyo ako ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw magbuhay sa sambata. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri,
kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay para sa kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming ibig, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Ang pambansang pamunuan ng ating komunidad ay nagpapahatid ng isang mainit na pagbati sa inyong pagdiriwang sa buwan ng pagmimisyon ng Lord of Life Christian Fellowship. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa inyong matapat na pakikisama sa mga layunin at adhikain ng ating komunidad upang patuloy na mapaunlad ang ating pag-iebanghelismo at pagdidisipulo para sa kapurihan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sa kabila ng ating mga limitasyon dahil sa pandemyang dinaranas natin, simula ng taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, marami sa atin ang nananatili na lamang sa ating mga tahanan. Hindi na tayo nakakalabas o hindi rin tayo nagkakaroon ng pagtitipon gaya ng ginagawa natin noong una. Dahil dito, maaaring isipin natin na tumigil na ang pagmimisyon o ang paghayo upang ibalita sa iba ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Hindi po tayo tumigil, kundi nagpapatuloy tayo ng paghayo at pagpapahayag patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Katunayan, mayroong mga ginagawa ang ating mga missionaries sa kanilang mga ministry location at nagpapatuloy sa kanilang mga gawain ng pag-iebanghelismo at pagdidisipulo. Ang ABCOP PowerPoint na mapapanood ninyo ay magbibigay ng impormasyon kung paano nagsimula ang ABCOP at nagpapatuloy sa pagmimisyon noon hanggang sa kasalukuyang panahon sa tulong at biyaya ng ating Diyos. Ang mga iglesia, missions organization at mga manggagawa at magkakatuwang na itinataguyod ang gawain ng pagmimisyon ng ABCOP. Kalakip nito, hinihiling namin ang inyong patuloy na pananalangin para sa ating mga manggagawa na maging malakas at matagumpay sila sa mga gawaing ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Your glory, every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all.
our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 wow. 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 Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba, humihingi ng tawad at awa sa aming mga kasalanan. Paging dapatin mo po kami sa aming paglapit sa iyo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong pagkalinga at paggabay sa komunidad ng ABCO. Tinataas po namin sa iyo ang mga tagapanguna ng ABCO. Patuloy po ninyo silang ingatan at pagpalay. Dinadalangin po namin ang ABCO Church Planting Network sa kanilang mga layunin, pagpapahayag ng mabuting balita, ang kanilang pagdidisipulo sa mga mananampalataya, ang kanilang pagsasanay sa mga leader ng Iglesia. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang M14 People's Group in the Philippines. Dalangin po namin ang mga lugar na ito ay gabayan mo, Panginoon, ang mga gawain na nasimulan. Ingatan mo, Panginoon, ang mga manggagawa mo na humahayo sa lugar na ito. Dalangin po namin ng iyong pag-iingat at patnubay sa kanila, Panginoon. Tinatasin po namin sa iyo ang Aklan Campus Ministry. Dalangin po namin ang iyong mga lingkod sa mga gawain ito, Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng encouragement, Panginoon. Dalangin po namin ang mga mag-aaral na may bahagi sa gawain ito. Patuloy po silang magkaroon ng alab na magkilala sa iyo. Manatili po ang kanilang pagnanabik na lubusan kang makilala. Maraming salamat, Panginoon, kung paano ka kumikilos sa kanilang mga gawain. Tinataasin po namin sa iyo, Panginoon, ang Aklan Community Churches, Church Planting, Panginoon. Pinapanalangin namin ang mga pastor at mga manggagawa sa iba't ibang dako, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon.
tulungan sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat din, Panginoon, sa Aklan Abroad Ministry. Dalangin po namin ang mga gawain sa lugar ng Canada, Japan, Cambodia, Abu Dhabi at Dubai. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa mga lugar na ito kung saan merong mga kapatid na umahayo upang ipalaganap ang iyong kaharian. Kinataas po namin, Panginoon, at humihingi kami ng iyong patnubay sa mga lingkod mo sa lugar na nabanggit. Tinataasin po namin, Panginoon, ang mga lingkod mo sa iba't ibang lugar. Dalangin namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanila, ang pagkakaloob ng lahat nilang pangangailangan, Panginoon. Patnubayan niyo sila, Panginoon, sa patnubay ng banal na Espiritu, Panginoon. Sila po ay humayo ng may tapang at lakas ng loob. Dalangin din po namin ang kanilang pisikal, emosyonal at spiritual na pangangailangan. Nawa ito po ay inyong ipagkaloob. Patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, para sa mga misyonero na katuwang ng Lord of Life Christian Fellowship. Dalangin po namin para kay Lem, Lisa Doty, Hilda, kay Eva Abad at kay Pel Biraya, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama sa kanila sa lahat ng kanilang gawain. Dalangin po namin, Panginoon, na ilayo mo sila sa lahat ng masama. Itinataas din po namin, Panginoon, ang iba't ibang gawain sa Lord of Life Christian Fellowship, sa discipleship group na nagaganap sa iba't ibang lugar, sa pag-aaral ng iyong salita, sa aming panambahan tuwing araw ng linggo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa teknolohiya na ipinagkaloob sa amin na aming magagamit upang kami sama-samang mag-aral, pagpuri, sumamba. Maraming salamat, Panginoon. Tinatasin namin ang pinuno ng aming bansa. Naway maglingkod sila na may pagkatakot sa iyo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang sinasagawang pagbabakuna sa iba't ibang lugar. Dalangin namin na magkaroon ito ng kaayusan at mabakunahan ng maraming tao. Ingatan mo po kayo, Panginoon, sa iba't ibang uri ng kalamidad na maaaring dumating sa aming lugar. Dalangin din po namin ang iyong pagpayapa sa bulkang Taal. Panginoon, ikaw lamang ang tangi naming pag-asa. Ikaw lamang ang aming kailangan. Ikaw ang aming samot dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hihing o Yahweh ay tiyak mga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong hihing o Yahweh ay tiyak mga nababalik. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa pagkakataon muli na magkaroon ng bahagi sa inyong pagsamba sa araw na ito. Nais kong talakayin sa inyo ang text na nakalagay sa Mark 13:10. At ang topic na nais kong bahagi ay yung the urgent task of world evangelization. The urgent task of world evangelization. Ito sinasabi mismo, dapat munang ipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Itong talatang ito ay mapapansin nyo na paulit-ulit kong ipa-flash dito sa screen at sana talaga bago matapos ang sermon na ito ay talagang ma-memorize nyo na. 14 words lang naman eh. At talaga napakahalaga. Dito rin natin kukunin ang lahat ng ating mga punto para ipaliwanag yung urgency ng world evangelization. Dapat munang ipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Anong dahilan bakit urgent itong evangelization sa mundo? Bakit kinakailangan na talagang ito dapat maging urgent? Ito ang ating sasagutin at meron tayong 4 na dahilan para makita natin kung bakit dapat ito maging urgent. Kaya ang key question natin ay, bakit? Why world evangelization is an urgent task? May binigay sa akin si Lem, nakita nyo na raw ito, pero interesado ako rito sa ginawang PEW Research Center para alamin ang Christians are the largest religious group in 2015 batay sa percentage ng world population. At kamangha-mangha kung makita nyo agad, number of people in 2015 in billions. Okay? Ang nakalagay doon, 2.3 billions Christians. Siya ang pinakamahaba sa lahat. Mukhang malapit na dumating ang Panginoon. Mukhang malapit na dumating ang wakas. Yun ang bilang. Sa percentage naman, ito ay 31.2% ng lahat ng populasyon ng mundo. Yan, bagamat ang ginamit yung Christian, hindi naman dinistinguish o niliwanag kung yan ay evangelicals or Christians. Pero makikita niyo mga kapatid, magkakaroon lang tayo ng idea, larawan, kung gano'n na ang ebanghelyo ay nakakarating sa maraming mga tao. Okay. Ngayon, nais mo i-consider niyo yung mga sumusunod para makita natin kung paano ka-urgent. Dahil maraming nagtatrabaho ngayon patuloy, parang ebanghelyo ay ipangaral bago dumating ang wakas. Consider the following different mission groups and organizations in the whole world. Hindi ko alam kung mayroong paraan para mabilang yan, pero napakaraming mission groups and organizations na hanggang ngayon ay nagtatrabaho sa buong mundo. I-consider nyo rin yung different campus ministries, schools, colleges, and universities throughout the world. Tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Wala akong alam kung gano'ng karami ito sa buong mundo. Pero tuloy-tuloy pa rin. At tingnan nyo, all evangelical local churches of the world involved in evangelism and discipleship. Meron ba mga kabilang yan? Lahat ng local churches sa buong mundo na hanggang ngayon involved sa evangelism and discipleship. Kasama na kayo. Yung Lord of Life at kasama na rin itong iglesia dito sa Calapan. Madami-dami na. Hindi po ba? Iba pa ito oh. Yung evangelist at saka evangelistic organizations, magkaiba pa ito dahil hindi ko alam kung paano rin ito. Pero sa akin palagay, nasa daan na rin siguro ang dapat bilangin yan. Magbibigay ako ng halimbawa, Billy Graham. Pag matula na si Billy Graham, hindi ko alam kung nagpapatuloy pa rin ito. Luis Palau, kapapanaw pa lamang, kamamatay pa lang nito. Kung di ako nagkakamali itong taong ito. Kenneth Copeland, Linton Ford, dating kasama ni Billy Graham, pero umiwalay siya dahil sa paniniwala siguro na kinakailangan na mas marami pang grupo na mag-evangelize.
Jimmy Swaggart, Rex Humbard, at marami pang iba na hindi ko binanggit. Yung iba nangangaral din ng prosperity gospels, pero kahit na ganun ang kanilang pinakapangunahing mensahe tungkol sa prosperity, nagsishare din sila ng gospel sa kanilang mga mensahe. Wala talaga nakakalam kung gano'ng karami, kung ilang percentage na, ilang bilyon na kung bibilangin, ang mga Kristiyano sa kasalukuyan. Kaya naman gumawa ako ng simpleng konklusyon. Only God knows the exact number of people who heard the gospel in all places of the world at all times throughout the centuries. Diyos lamang ang nakakaalam. Ilang tao na lang, ilang panahon na lang bago matapos ang wakas. Ito ang dahilan kaya yung sinabi ni Jesus sa Marcos 13:3 ay talagang napakahalaga. Okay, ito na yung pangalawang ipapalas ko. Dapat munang ipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Dapat muna. Bakit urgent? Ito ang apat na mga dahilan na bibigyan natin ng pansin. Unang-una, because world evangelization is the ultimate objective of the Great Commission. World evangelization is the ultimate objective of the Great Commission. Ang sinasabi ng verse, lahat ng bansa. Dapat munang ipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Go, make disciples of all nations. Lahat ng bansa. Matthew 28, alam natin yan. You shall be my witnesses in all parts of the world. Acts 1. Lahat din ng bansa sa buong mundo, binibigyan ng pansin. Sa lahat ng bansa, in all 7 continents of the world. Totoo po yun. Bakit ba kinakailangan ipangaral ito sa buong bansa? Una, sapagkat kayo nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Okay, memorize natin lahat yan. Yun ang dahilan kung bakit dapat ipangaral sa buong bansa. Na iniibig ng Diyos ang buong sanglibutan. Bakit nga ba? Sapagkat si Kristo ay namatay sa kasalanan ng buong sanglibutan. May napakaraming talata para magbigay ako ng halimbawa. Pero talagang yun ang dahilan kung bakit po ay dapat makaalam na si Kristo ay namatay sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kaya yung ibig sabihin ng sanglibutan dyan, ay pwede kong ikilagay yung equivalent na sa silong ng langit. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Lahat-lahat na yun. Para sa ililigtas ng lahat ng tao. Itong dahilan kung bakit ka lang dapat ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Kaya talaga napakahalaga yung katotohanan yun. Yun ang unang dahilan. Nabanggit natin. Because world evangelization is the ultimate objective of the Great Commission. Papasok tayo sa pangalawa. Because there is still significant time before we accomplish the task of world evangelization. Because there is still a significant time before we accomplish the task of world evangelization. Gusto ko yung nakalagay sa talata, yung salitang bago at saka yung muna at saka yung bago, dumating ang wakas. Mga kapatid, dapat muna ipangaral bago dumating ang wakas. Maliwanag sa talatang yan, sa phrase na yan, na may panahon sa pagitan ng muna at bago dumating. May panahon. At ang Diyos lang nakakalam kung ilang taon pa yan, o araw, o buwan. Pero merong panahon sa pagitan ng muna at bago dumating. Nabubuhay tayo sa pagitan ng panahong yun. Yung muna at bago. Ikaw at ako ay nabubuhay ngayon sa pagitan ng panahong yun. Kabilang tayo sa gagamit ng panahong yun. Kabilang tayo. Bawat isa sa atin. Panahong lilipas at panahong hindi na muling babalik pag lumampas.
ay napakahalaga ng hamong yun para sa atin. Meron bang panahon sa pagitan ng muna at saka nung bago dumating ang wakas. At salamat sagad sa panahon yun na pwede pa nating ma-enjoy. Kung hanggang kailan, Diyos lamang nakakaalam. Alam niyo ba na meron malaking pagkakamali sa manghukom? Ito po sinasabi. Namatay rin ang lahat ng kapanahon na ni Josue at natira ang sumusunod na saling lahi na walang nalalaman sa kabutihang ginawa ni Yahweh sa Israel. Walang nalalaman. May sumunod na saling lahi na walang nalalaman. Ano ba sa palagay nyo naging problema? Ano sa palagay natin naging problema? Ito ang naging problema. Hindi naisalin ng lumipas na henerasyon ang kaalaman tungkol sa Diyos at mga ginawa niya sa mga sumusunod na henerasyon. Hindi naisalin. Kaya wala silang kalam-alam. Malaking pananagutan ng dumaang henerasyon patungkol dito. Pakinggan niyo sinasabi ni Dr. Edmond Chan patungkol sa katotohanan ito. What other generation neglects, the next generation rejects. Kung merong henerasyong magpapabaya, ang susunod na henerasyon ay magtatakwil. Kung merong henerasyon, isang henerasyon na magpapabaya, ang susunod na henerasyon ay magtatakwil. Magandang babala at paalaala. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng iba't ibang henerasyon ng pagiging Kristiyano. Iba't iba. Kung ikaw ay magulang at naging Kristiyano ka lamang, nung naging magulang ka na, unang henerasyon ka. At ang mga anak mo ang ikalawang henerasyon. At ang magiging apo mo, kung susunod sa Panginoon, ang magiging ikatlong henerasyon. Kaya nabubuhay tayo sa iba't ibang henerasyon ng pagiging Kristiyano. Si Lem ay pangatlong henerasyon. Lem at Hana. Ako ay pangalawa. At ang aking magulang ay ang unang henerasyon. Kaya pangatlong henerasyon sila Lem. Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa henerasyong ating kinabibilangan. Ikaw man ay first generation bilang mga magulang, second generation bilang anak, o third generation bilang mga apo. Meron tayong pananagutan sa henerasyong ating kinabibilangan. Maliwanag ba yun sa atin? Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa henerasyong ating kinabibilangan. Wala sanang mapapabilang sa atin sa henerasyong magpapabaya o magtatakwil. Wala sanang mapapabilang sa atin sa henerasyong magpapabaya at magtatakwil. Kabagyan sana tayo ng Diyos. Yun ang ikalawang dahilan. Because there is still significant time before we accomplish the task of world evangelization. Papasok tayo sa pangatlo. Bago dumatong tayo sa pangatlo, nais mong consider ninyo, ito'y galing din kay Edmond Chan sa kanyang aklat. Pakinggan nyo itong mga nakakakilabot na statistikang ito. 6 out of 10 who had been involved in church during their 10 years had left the church. 6 out of 10. Mas maraming nawawala kaysa siya nanatili. Pero tingnan niyo pa rin mga kapatid na susunod. 70% of youth drop out of the church are between ages 18 to 22. 70%. Ayon sa survey. Isang survey pa rin ang ginamit ni Edmond Chan, yung Barna Group Research, estimates that 80% of those reared in the church will be eventually disengaged by the time they are 29 years old. Hindi ba kayo nangingilabot sa statistikang yan? Kung statistik na ito ginawa sa US, hindi ako nag-aalinlangan na totoong-totoo rin doon sa ating bansa, Pilipinas. 80% of those reared in the church will be eventually disengaged by the time they are 29.
Mga magulang, magandang hamon to sa atin. Hindi lang mga magulang kundi mga kabataan. Ang pagsama natin sa ating mga anak sa Sunday School ay hindi garantiya na sila'y magpapatuloy. Dapat merong intentional effort para matiyak natin na kahit na wala na kayo, ang inyong mga sumusunod na anak ay susunod pa rin sa Panginoon. Paulit-ulit kong sinasabi, at meron akong basihan sa banal na kasulatan para sabihin, ito'y totoo. Maaaring naging matagumpay kang magulang dahil napag-aral mo ang iyong anak hanggang sa naging professional, hanggang sa nagkaroon ng trabaho, hanggang sa nagkaroon ng magandang posisyon sa kanilang trabaho at kumikita na ng malaking halaga. Maaaring natagumpay ka ron. Pero wag mong kakalimutan ang katotohanan ito. Bilang Kristiyanong magulang, pag sila ay hindi sumunod sa Panginoon, bigo ka bilang Kristiyanong magulang. Dahil hindi lamang ang material ang iyong pananagutan sa iyong mga anak, kundi lalong-lalo na ang eternal, yung spiritual. Huwag natin kakalimutan mga magulang. Alam ko maraming nakikinig sa inyong mga magulang at sa inyong mga kabataan. Hindi garantiya ang pagsasama nyo sa kanila sa Sunday School na sila'y magpapatuloy. Isipin natin, mga bata at kabataan na meron tayo ngayon. Isipin natin, yung ngayon isipin natin ang mga bata at kabataan na meron tayo dati. Anong edad sila bumitiw? Anong edad sila bumitiw? Naalala kong ilan dyan sa Lord of Life. Pero hindi ako dapat babanggit ang pangalan. Pero meron nang bumitiw. Mga lumaki sa Sunday School. Pero hindi mo na nakita nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Isipin natin, binanggit ko yung ngayon, dati, isipin natin ang maselang pananagutan ng ating mga magulang sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan. Para isalin ang pananampalatayang ito sa mga susunod na henerasyon. Mga kapatid, ilan sa mga bata at kabataang meron tayo ngayon ay magpapatuloy at ang ilan sa kanila ay kakalas sa susunod na mga taon. Tandaan po natin ito. Tandaan po natin ito. Hindi natin pwedeng baliktarin ito. Sana'y magsilbing babala ito sa atin. Ito yung pangatlong dahilan. Dapat mo nang ipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Ang nais nyo paliwanag sa inyo sa dalawang yung phrase na ito, ipangaral ang mabuting balita. Okay? Dahil ang third reason ay because word evangelization proclaims the one true gospel for the whole world. May pangaral ang mabuting balita. Isa lang po ang mabuting balita. At yun dapat nating asahan. Kung ang ating batayan ay ang salita ng Diyos, isa lang ang mabuting balita. Dapat ipangaral ang isang mabuting balitang ito. Huwag natin kakalimutan, sinabi ni Pablo, doon sa Galatians 1:7-9, inilalagay niya sa ilalim ng sumpa, a curse is pronounced for those who preach other gospel. Ay matibay po yun para sabihin natin wala ng ibang ibanghelyo. Sumpain ang nangangaral ng ibang ibanghelyo. Bakit isang ibanghelyo lang? Dahil iisa lamang ang daan. There is only one way. Bakit isang ibanghelyo lang? Because there is one name, only one name. Because there is only one door. John 10. Yung one name, Acts 4:12. One door, John 10:9. One lamb, mag-aalis ang kasalanan sa buong sanglibutan. John 1:29. At siyempre, meron lamang one Savior. Ito ang dahilan kung bakit merong one gospel. Meron akong kaibigan, matagal na yun, hindi ko lang kung buhay pa siya, pero sa Occidental yun, sinabi niya, ano naman kasi katiyakan mo, Pastor Sam, na talagang wala nang darating na mas maganda pa sa sinasabi mo. Mas maganda pa sa mabuting balitang binabahagi mo. Anong katiyakan mo?
Abay, kung ang pagbabatayan ko yung Biblia, talagang natitiyak ko na wala nang ibang darating na ebanghelyo o Kristyanismo. Ang kanyang paniniwala pa, ganire. Kaya daw naging Christian nation ng Pilipinas dahil naon na raw si Magellan. Kung naon na raw ang mga Hapon, baka hindi tayo Christian nation. Kung naon na ang mga Muslim dito sa atin, baka hindi naon. Baka hindi tayo Christian nation. Yun ang kanyang paniniwala. Pero mga kapatid, huwag kayong padadaya. Wala nang ibang ibanghelyong darating pa. Walang-wala na. Yun ang pangatlo. Dapat mo nang ipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Ito po yung pangapat na dahilan. Because world evangelization, although urgent, yet feasible. Ang nakalagay po ay dapat. Sa aking palagay, merong sense of urgency. Dapat. Hindi lamang urgency ang nakikita ko dyan, kundi yung possibility. Kaya nga dapat gawin dahil merong possibility na pwedeng mangyari bago dumating ang wakas. Mga kapatid, tingnan nyo ang halimbawang sasabihin ko sa inyo. Ito'y halimbawa ko lamang, maaaring hindi kayo sasang-ayon sa akin. Hindi lahat ng urgent ay pwede agad mangyari. Napakinggan ko si CNN, mismo kay President Joe Biden, yung vaccination ng US, ang target nila by July 4. Ngayong Sunday yon. Sana ang 70% ng lahat ng Americans ay vaccinated na. July 4, 2021. Ngayon yon. Ganun siya ka-urgent. Pero pwede mang mangyari yun. Titingnan natin sa susunod na i-announce niya patungkol dito. Yung face-to-face class, urgent. Sa totoo lamang, marami nang nagreklamo, hindi lamang mga magulang, kundi mga mag-aaral. Yung face-to-face talagang gustong-gusto nilang mangyari na. Nababahala sila sa magiging kalidad ng edukasyon dahil sa pandemyang naranasan natin. Bagamat merong konting laya ang ilang mga estudyante dahil sa kanilang oras, pero hindi yung garantiya na gumaganda ang ating edukasyon. Parang urgent na ito, talagang dapat mabalik na ito. Pero nag-anunsyo muli ang ating Pangulo, Digong, para sabihin, pasensya mga magulang, pero hindi pa niya ipapahintulot ang face-to-face class. Hanggang kailan? Hindi natin alam. Economic recovery? Meron bang kukontra sa akin para sabihin talagang urgent na ito? Bumabagsak na talagang ekonomiya natin? Dahil maraming sarado at limitado ang mga establishment natin para kumita ng pera, kasama ng kanyang manggagawa, ay malaking pangailangan. Urgent ito. Siguro meron ka pang nakikita ang ibang dahilan para maging urgent. Pero nais ko sabihin, hindi lahat ng urgent ay pwede agad mangyari. Hindi lahat ng urgent ay pwede agad mangyari. Yun ang ikaapat. Dapat munang ipangaral ang lahat sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Mga kapatid, merong wakas. Huwag natin kakalimutan yun. Merong wakas. At yung ipinagkapasalamat natin sa makatarong ng Diyos na ito ay talagang magtatapos. Ang challenge sa atin, intentionality is a must. Wala ka talagang pipiliin. Talagang dapat tayo maging intentional sa ating pagbabahagi ng Ebanghelyo. A must for every disciple of Jesus. Huwag natin kakalimutan yun. Kung tayo disipulo ng Panginoon, bahagi tayo nito. The disciple of Jesus who is faithful to His call. Yun ang challenge sa atin. This is a wake-up call to all. Isipin niyo lang mga kapatid. Unang-una sa God is love and just. Ito ang nasa likod ng mensahe ng ating teksto. Iniibig niya ang sanglibutan. Pero gusto niya maging just sa bandang huli, makatuwiran, kaya gusto niyang marinig ng buong sanglibutan ng Ebanghelyo. Umiibig siya, pero siya ay makatarungan. Huwag natin kakalimutan yun. Pangalawa, every local congregation is part of this plan.
kasama ang iglesia sa Road of Life, kasama ang iglesia dito sa Kalapan na aking pinaglilingkuran. Lahat tayo kasama sa planong yun para dalhin sa buong mundo ang Ebanghelyo. Every believer disciple is included in this endeavor. Kaya hindi lamang congregation, kundi tayo mga tunay na disipulo ay talagang kabilang doon. Word evangelization is an urgent task. Nakita natin, talagang napaka-urgent. Dito po, yung pong Kalapan, para po sa inyong kaalaman, ay hindi na po Kalapan Bible Church. Last October of 2021, nagpalit po kami ng pangalan dahil magkakaroon kami ng malaking problema sa BIR at saka sa SEC. Kaya sinuggest ang pinakamagandang paraan ay yung magpalit ng pangalan. Kaya ang pangalan po ng Kalapan Bible Church dati ay ito na po, Kalapan City Bible Christian Fellowship Incorporated. Inadapt po namin bilang team namin ay yung True Disciple, Be One and Make One. Sana talagang maging totoo ito. Itong dahilan kung bakit nagsisiris ako sa Radical Discipleship galing kay Dr. Edmund Chan. Merong maliit na booklet. Doon ko kinukuha ang mga topics na dinidevelop ko para maging sermon, para bigyan ng diin yung kanyang matinding paniniwala ng Radical Discipleship ay talagang kinakailangang ipatupad sa lahat ng iglesia. Sa lahat ng iglesia. Sana mapabilang kayo sa iglesia ngayon. Ito ang aking dasal na talagang mapabilang ang Calapan City Bible Christian Fellowship para maging bahagi ng Radical Discipleship Program. Sana nang usap ang Diyos about this sa ating mga kapatid. At talagang napakahalaga ng misang ito sa atin. Ganun na lang ang panahon, Diyos lang ang nakakaalam. Pero sinabi ko sa inyo kanina, nagpapatuloy ang iba't ibang mga tao, grupo, sa effort na ito na dalhin. Kaya Diyos lang talaga nakakaalam kung ilan na lang ang panahon na meron tayo. Kasama ka sa panahon yun nagagamit. Sana maging matapat tayong disipulo ng ating Panginoon. Welcome to God's eternal program of saving the lost world. Bawat isa atin, bawat iglesia ay kasama rito. Magwakas po tayo sa panalangin, manalangin po tayo. Magpasalamat tayo sa mga salita ng Diyos nating napakinggan. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Dahil sa napakahalagang paalala mula mismo sa bibig ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat dahil merong ganitong paunang babalang nagbibigay sa amin ng tunay na pag-iingat para harapin namin ang aming panahon responsibly. O Panginoon, ikaw nakakalam ng aming iniisip patungkol sa gawain ng pagdisipulo at paggawa ng pagdisipulo. O Panginoon, sana po hindi kami manghina. Ipagpatawad mo, O Diyos, kung di talaga namin mabigyan ito ng prioridad sa aming mga schedule, sa aming mga gawain. Sana, Panginoon, ng Espiritu Santo ang magkukonvict sa amin para talaga makita namin yung napakahalagang bahagi namin para yung bahagi ng Ebanghelyo sa iba. Natitiyak ko na marami pa kami mga kamag-anak, marami pa kami mga mahal sa buhay, marami pa kami mga kaibigan, marami pa kami mga nakakasalamuha sa araw-araw na hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. O Panginoon, biyayaan mo kami ng pagkakataon na ibigay sa kanila at bahagi sa kanila ng Ebanghelyo ito. O Panginoon, di pong didiligin ang binhi ng katotohanan ng itinanim mo sa aming puso upang ito'y magbunga at makita sa aming pagkilos sa araw-araw. Panginoon, purihin ang iyong pangalan. Sa dakila po, pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga tithes and offerings sa ating mga Lord of Life Christian Fellowship Bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa BPI, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 2283-100831.
Para naman po sa BDO, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 002210292774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o transaction sa lordoflifecf@yahoo.com at isulat kung para saan ito. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito sa ating official Facebook page, facebook.com/LOLCFofficial. Maligayang pagbati po sa mga sumusunod. Praise and Worship Ministry Team, meron po tayong online meeting sa Zoom mamayang 1:30 hanggang 3 o'clock ng hapon. Ang link po ay isasend mamaya sa group chat. Imbitado po ang lahat ng miyembro ng Praise and Worship Ministry Team kahit na hindi po kayo nakakapaglingkod online. Kita-kita po tayo! Mga kapatid, dapat munang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa bago tumating ang wakas. At hindi po nagbabago yung mabuting balita na yun, yung gospel na tinatawag. Ang sabi po ni Pablo sa unang Korinto, chapter 15, binigay ko sa inyo itong pinakamahalagang mensaheng natanggap ko rin. Namatay si Kristo para sa mga kasalanan natin gaya ng nakasulat sa scriptures. Nilibing siya at binuhay ulit nung pangatlong araw gaya ng nakasulat sa scriptures. At nagpakita siya kay Peter, tapos sa lahat ng 12 apostles, at one time nagpakita siya sa mga disciples niya. Lampas 500 sila. Marami sa kanila buhay pa rin hanggang ngayon, pero yung iba namatay na. Yun po yung mabuting balita na tinanggap natin, no? Mabuting balita na dapat nating ipangaral. At mula po sa parehong aklat sa Marcos o sa Book of Mark, ang sabi sa Mark 10:45, hindi dumating ang Son of Man para pagsilbihan siya, dumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Mga kapatid, bago po natin i-observe at i-alala yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon ngayong umaga, pag-isipan natin at mag-reflect tayo na yung Diyos na nabuhay at nangaral ng mabuting balita ng Diyos ay dumating para ibigay ang kanyang sarili bilang ransom, kapalit sakripisyo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. At siya yung parehong Diyos na nag-aanyaya sa atin na sumunod sa buhay na mag-aalay at magsasakripisyo para sa iba. Ang sabi po niya sa ibang bahagi ng kanyang gospel, if anyone wants or desires to follow me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Yun po yung paanyaya at invitation ng Panginoon sa atin. At walang pangangaral ng mabuting balita kung walang pamumuhay ng pag-aalay ng buhay para po sa iba. Ihanda po natin yung mga elemento na ating pagsasalu-saluhan. Ang sabi po sa unang Korinto verse 11, tinanggap ko mula sa Panginoon ang teaching na ito na pinasa ko sa inyo. Nung gabing trinaydor ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ito, sa kanya sinabi, ito ang katawan ko na para sa inyo. Gawin po natin, kainin po natin. Ganon din,
Pagkatapos ng hapunan, kumuha siya ng baso at sinabi, "Ito ang dugo ko, dahil dito meron ng bagong kasunduan ang Diyos sa inyo. Pag iniinom nyo to, gawin nyo para maalala nyo ako." Inumin po natin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, maraming pong salamat sa mabuting balita na ipinagkatiwala nyo sa amin. Mabuting balita na nagsasabi na merong Kristong nabuhay, Kristong namatay at Kristo na nabuhay na muli pagkatapos ng ikatlong araw. Salamat din dahil hindi natapos doon. Ipinagkatiwala mo sa amin yung yaman o yung treasure na ito para ibahagi rin sa iba. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng katulad ng sakripisyo at pag-aalay ng buhay na ginawa mo para sa amin, na ipinakita mo at itinuro mo sa iyong mga alagad. Tulungan mo kami na maging tapat na mga alagad para maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa habang merong pang oras bago dumating ang bukas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, "Binigay na sa akin ang lahat ng authority sa langit, pati na rin sa lupa. Kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ibaptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Amen. Bago po tayo magkabahiwalay, muli po nating awitan ng Panginoon. Awitin natin ang araw-araw magpupuri. Okay, sarap talaga ng puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang tigilin pa, pag-ibang na nadarama. Ikaw lang
po sa lahat. Happy Sunday po.